matiwasay sa mga destinasyon, Panginoon, na amin pong pupuntahan sa araw po na ito. At patuloy, Ama, na kayo lamang ang siya pong madakila, Panginoon, at makita po namin, Panginoon, yung pong mga bagay na nais niyo po, Panginoon, na ipakita sa bawat sa po sa amin. Inyo pong padakilaan, Panginoon, sa mga lugar, Panginoon, na kung saan, Lord God, ay inyo pong ibinigay, Panginoon, na amin pong papasyalan sa mga araw na ito, Lord God. At patuloy, Lord God, maging yung amin pong mga trabaho, mga employer, Panginoon, na naiwan, Panginoon, sa bawat trabaho. Sa inyo po namin sila itinitiwala, Panginoon. Dalangin po namin itong pagsama at pag-iingat din po sa kanila. At maging Ama, sa amin pong pupuntahan, dalangin po namin inyo pong paggabay, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Kayo lamang, Ama, siya pong maitaas at madakila, Panginoon, sa araw po na ito. At nawa, Panginoon, ay ma-enjoy po namin yung pong amin pong pagpasyal, Panginoon, sa mga lugar na ito. Salamat, Ama, at tunay na maingat po namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng kapurihan at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Dalangin po din namin, Lord God, yung kalakasan na nagbubuhat po sa inyo. In Jesus' name. Amen. Magpipicture-picture kayo? Gusto niyo bang magpicture doon? Sino po yung una na pupunta sa Mount of Olives? First time. Ay, mayroon din palang mga first time, si Ate Cynthia. Tsaka doon, sa likod. Mga first time, yon. So, ikukwento po sa atin ang konting kwento tungkol po sa Mount of Olives mamaya, pag malapit na po tayo sa Jerusalem ni Sister May Grace. At after po ng doon po din sa Mount of Olives, mayroon po doon yung lugar na tinatawag po na Tomb of the Prophets. Ito po ay hindi nakalagay doon sa atin pong poster, at ito po ay isinama na lang natin dahil na maghihintay tayo sa pagbukas ng ibang pupuntahan natin. So isinama po natin siya at pupuntahan natin siya doon. Malapit lang from doon sa may kung saan nagpa-park yung mga bus sa Mount of Olives, ay bababa lang tayo ng konti at pupunta tayo sa Tomb of the Prophets. Doon po sa Tomb of the Prophets ay may babayaran po tayo, sir. Nung punta kami dati, tag 5 shekel. Hindi po yun kasama dun sa binayaran natin. So kung baka nagtaas na rin siya kasi yung gatas ay 7 shekels na. Hindi mo natin alam. Kasi nung pumunta kami, 4 shekels pa lang yung gatas. No? So hindi natin alam kung magkano nang hinihingi dahil kahapon, pag-usap namin ay saglit lang. After po nun sa Mount of Olives, tapos tayo po ay pupunta po sa Jaffa Gate. So sa Jaffa Gate po, if ever na maghihintay pa po tayo ng oras at bukas na yung mga tindahan malapit po doon sa gate, pwede po tayong magtingin-tingin. No? Yan po yung pinaka-entrance, isa sa entrance papunta po sa market, yung old market ng Jerusalem. At doon po sa Jaffa Gate ang atin pong pag-akyat papunta po doon sa ramparts. So nakahanda ba yung inyong mga paa? Nakahanda yung inyong mga sapatos? Yan ang pinakakailangan po natin kasi akyat po tayo ng hagdan at maglalakad po tayo doon sa wall ng Jerusalem. So mahaba po yung wall ng Jerusalem. Sa kabila po tayo maglalakad. Hindi po natin uubusin yun kasi maubos po yung oras natin. So, explain din po sa atin yun ng ating kapatid mamaya, ni Sister Meds. At after po doon, sa ramparts, tayo po ay pupunta ng Garden Tomb. No, ng 10:30 po yung schedule po natin sa Garden Tomb. So, doon sa Garden Tomb, isa siyang garden. At doon po yung pinaglibingan po ni Jesus, ng ating pong Panginoong Jesus sa Garden Tomb. So, lagi po, marami po sa atin nakakapunta doon, pero madalas kasi pagka may sunrise service ay hindi siya pwedeng pasukin, hindi ka pwedeng pumunta doon sa harapan. So ang pagka nito pong Saturday, pwede po nating mabisita mismo yung pinakaloob ng tomb. Yun. So after nun, tayo po ay pupunta ng Bible Lands Museum at yun po yung last na pupuntahan natin. Then magla-lunch po tayo. Sino po yung may baon?
walang lagtas ng kamay ng lunch. Yung breakfast po natin ay mayroon, no? Naghanda po tayo, nag-prepare po tayo. Yung walang lunch, pwede po kayo nasa garden tomb tayo para sigurado, mayroon po doon shawarma. No, pwede na po kayong bumili doon at dalhin nyo na lang. No, ilagay nyo dito sa bus. Mangangamoy yung bus ni Kuya. Ilagay nyo dito at pag nag-lunch time tayo doon sa after po ng museum, kasi ang museum po ay magsasarado ng 1:30, kaya dapat 12 makapasok na tayo. After pa po nun yung lunch, so kung meron kayong mga kutkutin at yung mga mayroon pong mga baon dyan na kutkutin, mag-share po tayo, no? Maganda po yung nag-share. Yun po yun. Kaya po tayo pinagpapala para po tayo maging pagpapala sa maraming mga tao. At yun po, no? And after that, tayo po ay magbibiyahe na pa uwi. So yung ating pong itinerary ay matatapos ng 2 o'clock. Lord willing, no? 3:30 ay makakabalik na tayo ng Haifa. Hopefully. At nais po natin ang ating pong kooperasyon. Bawat isa sa oras, ipapasa ko po yung itinerary. Tingnan po natin yung oras para tayo po ay hindi mag-exceed ng oras at makapasyal talaga tayo ng maayos. At doon po sa ating kahit na po gaano kadami yung picture, basta aware ka, di ba, sa oras na iyong i-google sa pagpipicture. So yun lamang po. God bless po sa bawat isa sa atin. Ingat po tayo doon po sa ramparts, especially mag-ingat po tayo kasi marami yata sa atin dito first timer, no? Sino po yung mga first timer? Sino ba yung first timer sa ramparts? Ayan, marami. Maganda po yun doon, pero may mga hagdan. So ingat po tayo sa pag-akyat, ingat po tayo sa pagbaba. Hindi naman po masyadong extreme, no? Hindi po siya pang ninja. Yung mga kagaya lang sa atin na mga caregiver. Yun. So, yung pagsubok ay kayang-kaya po natin. So, yun po. Mount of Olive. Sa Mount of Olive, yung malapit na, di ba, yung paglapit, malapit na ang Panginoon. Nakita niya yung Jerusalem at nanangis po siya. Dahil alam niya yung na-foresee ng Panginoong Jesus yung destruction ng Jerusalem. And I just wanted to share yung book ng Luke. Sabi niya dito nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod. Ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway na kudumilim. Kaaway, palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipuhin ang lahat ng iyong mga mamamayan. Wala silang iiwanang pagkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagpalaw sa iyo ng Diyos. Yes, kung nag-aaral po kami sa libro ng Matthew, marami lang talagang nangyari dito sa buong Israel doon na mga hindi nila sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, hindi po nila ito tinignan, bagkus ay inopose, diba, ng mga nagsasabi ng nagtuturo ng kautusan yung ating Panginoong Jesus. At darating ang araw, as we can see now, marami pong nangyayari sa paligid ng Israel, mga kayapak na they really oppose the nation of Israel. At alam po natin na darating ang araw, na darating po ang Panginoong Jesus at mangyayari po yan sa Mount of Olive din. At ganun din po nangyari yung pananalangin ng ating Panginoong Jesus sa Garden of Gethsemane. Located din po ito sa Mount of Olive at dito natin makikita yung pananalangin niya na sinabi niya na kung maaari lang na ilayo ng Ama, diba, yung kopa na iyon sa kanya, pero ang sabi pa ng Lord sa kanyang panalangin,
ang iyong kalooban ng masusunod. At sinama niya noon yung kanyang mga inner circle disciples na si Peter, si John at saka si James. At doon din sa Mount of Olives na narasto, di ba, ang ating Panginoon. At yun na yung simula ng kanya pong paghihirap papunta sa cross ng Calvary. At alam po natin ang result nun. Alam natin ang result yun ay ang ating salvation. At si Jesus doon din, according to Acts, nagdasal. At mababasa po natin yan sa Acts chapter 1. At katulad po ng sinabi ko kanina na sa Mount of Olives din, darating ang ating Panginoon Jesus according to the revelation, according to the prophecy, diba, na sinurat po ni Zechariah, sa book po ni Zechariah chapter 14. Sabi niya dito, I just wanted to share, on that day, his feet will stand on the Mount of Olives, east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split into from east to west, forming a great valley, with the half of the mountain moving north and the half moving south. So that's the thing that will gonna happen. At titignan natin ang Mount Olivo. Hindi na yun ang kanyang itsura sa pagdating po ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. So, napakaswerte lang natin na mga nandito na nakikita natin yung mga kaganapan, na mga ito nakikita natin, di ba, yung kabuuan ng Israel. Nakikita ko yung mga mahilig pumasyal, mahilig mag-join sa trip po ng Yapak. Nakikita natin, even the Dead Sea will know, or sabi sa prophecy na wala na, matapalitan yun, di ba, ng tubig na buhay sa panahon, sa nalalapit na pagdating po ng panahon. It's yung invitation ng Lord sa atin, mga kayapak, it's still open. The grace of God is still open sa atin. At napakaganda yung mga story na nangyari po sa Mount Olivo, at titignan po natin. Doon din po tayo mag-breakfast mamaya. Napakaganda ng bundok na ito kasi matatanaw natin. Maganda din yung sinasabi ni Ate Bets kanina na makita sana natin yung mga ilaw from the top of Mount Olives. So makikita natin yung ilaw ng mga pero hindi natin tayo kasi maliwanag na umalis tayo. At welcome po mga kayapak sa Yapak trip na naman. Ito po ang unang trip natin, Basarano, sa 2024. Ayan, so hopefully and praying na tayo po ay magkakaroon pa ng mga susunod po na mga trip. Let's pray for Israel. Yan po mga kayapak. Welcome. Thank you. Welcome to Mount of Olives. Nagmo-moist dito. Jerusalem pala, Jerusalem. Nagmo-moist ang paligid dahil malamig pa. Malamig. Happy birthday to you. Hintayin natin. Sa akin. Me. Hey, one more. So we have our... Nadine, ikaw na lang ito. 17. Akin, ani Amarti. 19. Ani Amarti, Shivas, Rayaban, 9. You. Ate Irene, what's your research? May nagtatanong na. Mamaya i-explain niya. Yung pusa baka matapakan ka dyan, ining. Bakit ba? 7 years na. Now, guys. Now, it's here.